Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon sa game ng Lakers at ang Warriors ay nagpakita ng MVP type of performance si Luka Doncic. Nagtala siya ng 43 points, 12 rebounds, 9 assists, 2 steals, and 1 block on a very efficient 63% shooting sa field. Wala ka nang mahihingi pa kay Luka. Hindi din mataas ang kanyang turnovers at naglaro nga siya ng 41 minutes. Tumulong naman si Austin Reeves at gumawa ito ng 26 points, 5 rebounds, 9 assists, and 2 steals. Naglaro din nga ito ng 36 minutes kahit na nalagay siya sa foul trouble sa unang bahagi ng game. Subalit ang kanilang supporting cast ay hindi mahanap sa game na ito. Ang kanilang outside shooting ay panay baldog. 8 of 32 lamang sila sa 3 points at tanging si DeAndre Ayton lang ang gumawa pa ng double-digit scoring bukod sa kanila ni Luka na 10 points at mayroon lang nga din siyang 6 rebounds. Si Rui Hachimura at Gabe Vincent nga ay nagtala lamang ng 12 points combined sa kanilang 64 minutes sa loob ng court. Kailangan ngang umaksyon kaagad ng Lakers at mahanap ang kanilang consistent third and fourth option dahil ang realidad ay nasa Western Conference sila na halos lahat talaga ng team ay malakas at out nga si LeBron hanggang sa gitna ng November o early December. So ito na nga ang lineup nila o posibleng mabawasan pa nga ito depende sa mga injuries. Kung wala nga mangyayari na pagbabago ay tiyak na maagang mapipiga si Luka Doncic. Oo, magtatala siya ng mga halimaw na stats. Hindi na nakakagulat kung mag-average siya ng 35-point triple-double sa first 15 o 20 games nila habang wala pa si LeBron. Subalit kung ilang panalo bang may uuwi nila ang malaking katanungan dito. Ang good news lang nga sa Lakers ay hindi naman gaanong mabigat ang schedule nila sa first 20 games ng season. Ganun pa man, hindi nga po pwedeng ganito palagi ang lalaroin na minuto at ilalatag ng mga stats si Luka para lang makadikit sa isang game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang sa first game ng season ay napanood natin ang instant classic game sa pagitan ng Houston Rockets at ng OKC Thunder. Kahit na natalo sila ay halimaw na performance ang pinakita ni Alperen Sengun. Nagtala ito ng 39 points, 11 rebounds, and 7 assists at pinapakita niya nga na handa na siyang maging superstar sa liga na ito. Habang si Kevin Durant naman ay halos nawala nga sa second half at 3 field goal na lamang ang nagawa nito matapos na manguna sa first half sa team nila. Si Amen Thompson naman ay muling pinulikat sa overtime at hindi na ito nakabalik pa sa game. Bagamat disente naman ang pinakitang laro ng Houston Rockets laban sa champion OKC Thunder na wala pang Jalen Williams at lamang na lamang sa kanila sa team chemistry, isang bagay nga ang kapansin-pansin, kailangan nila ng totoong point guard. Sa pagtamo ng ACL injury ni Fred VanVleet ay si Amen Thompson at Reed Sheppard ang tumayo bilang point guard nila. At sa game na ito ay kapansin-pansin na hindi natural para sa kanila ang maging point guard at napakadami nilang empty possession o stagnant offense dahil hindi sila komportable na gumawa ng mga tight passes. At syempre dahil na din sa mahigpit na depensa ng OKC Thunder. First game pa lang naman ito subalit kapansin-pansin nga kung ano ang problema ng starting lineup o ng roster ng Rockets in general ngayong injured si Fred VanVleet. Meron nga silang mga playmaker, subalit wala silang floor general. Magkaiba nga ito mga kaibigan. Playmaker sila Sengun subalit hindi sila floor general na nagpapaikot ng opensa at ginagawang involve ang lahat ng mga kakampi. Ano ba ang masasabi nyo sa pinakita ng Houston Rockets sa performance sa kanilang first game sa season na ito?